Hello guys, welcome back to Fury World. For today's video is harvest time. Yung mag-harvest kami ng Chinese kale or kulis, and at the same time, magtatanim kami na ulit ng seeds ng kulis. Tara, samahan nyo kami kung paano magtanim at mag-harvest nito. At ito guys, yung magtatanim ulit kami ng seeds ng Chinese kales or kailaan. Ang pangalan nito guys na tinatanim namin dito sa bakanting lote sa aming backyard. Ito yung mga lupa na lalagay namin ng mga, ito mga seeds na mga pink, iyon ang seeds mismo ng ang Chinese kale or kulis guys. And ito guys yung Chinese kale na seeds, yung pink siya guys or maroon ba. Nabili ko ito guys, nabili namin ito guys sa market. Yan ang ganyan kaliit, as in maliit na maliit talaga yung kanyang seeds. Yan, nilalagay lang namin siya sa lupa. Yan. At yung unang pagtanim ko guys na nakita nyo yung malaki na, yung nilagay ko sila sa pots muna na may mga rice hull. Tapos after 1 week or 2 weeks after noon, ni-transfer namin sa lupa. Ngayon, direct na siya guys sa lupa, itong Chinese kale. Titingnan namin kung gaano siya kabilis mabuhay itong Chinese kale kapag direct sa lupa. At saka syempre may mga bakod din para hindi madapuan na or matuka or yan, matuka ng mga manok at saka yung mga aso guys or hayop guys. Yan. So ito na guys yung mga dati kong naitanim na Chinese kale or kulis or kailaan ang tawag. Ewan ko kung anong tawag dito sa ibang lugar guys. Basta yung pangalan nito Chinese kale or kulis sa aming dito sa Bicol guys. Yan, maliit lang na bakante ito guys, kaya maliit lang talaga yung naitanim namin. Ito na yung video na after 1 week ng pagtanim namin ng Chinese kale na seeds. Yan, maliliit pa sila guys. Yan, parang munggo lang sila kapag itinatanim guys. Yan, ganyan kalaki kapag after 1 week. Ganito guys, pwede na siya i-transfer sa malaking space. Kaya lang wala akong katulong ngayon. Kaya hayaan ko muna siya. Pag may katulong na ako, yung husband ko na free na siya, magpatulong ako mag-transfer nito sa medyo bakanting lupa naman guys. Ito yung mga dati na guys, yan, mag-harvest kami niyan mamaya. Yan, ipinapakita ko sa inyo guys. Kasi malalaki na ang mga dahon nila. Pwede na silang kunin guys. Tanim sa bakanting lote sa mga susunod na araw guys. So ito na guys kami ng asawa ko. Siya yung kumukuha at ako yung taga video guys. Walang taga hawak kasi. Yan, siya yung pumuputol ng mga dahon nito. Yan, kinakat or pinuputol lang namin yung pitsul ba ang tawag nito, yung nasa dahon mismo, yung maliit na stem. Yan, diyan niya mismo pinuputol yan kasi wag muna siya puputulin yung sa pinakadulo kasi sayang yan. Habang tumatagal kasi ang Chinese kale or kulis, umahaba or tumataas siya. So dumadami yung mga dahon. Unlike kapag nagtanim ka ng pechay, yung pechay kasi after 15 days, pwede mo na siyang i-harvest at i-cut mo talaga yung puno or yung tanim mong pechay, wala nang maititira. Unlike dito compared dito sa Chinese kale, yan, at yung mga dahon niya guys, compare dito, mga dahon lang pwede yung kunin at saka maghihintay ka na naman yung mga susunod na tutubo ng mga panibagong dahon. So matagal ito guys bago malanta or mawala itong Chinese kale. Marami kang ma-harvest mo ng mga dahon bago sila mawala or mamatay guys. Yan. Kaya napakagandang itanim ang Chinese kale or kulis. Although sa iba hindi ito familiar ang Chinese kale or kulis. Pero sa mga market, may makikita ka naman guys. Yan guys. So ang pagluto kasi sa amin nito, since hindi naman luto yung cooking ang aking content guys, yan. Ipakita ko lang sa inyo yung pag-harvest namin at saka sabihin ko lang yung pagluto namin nito. Yan, ginagataan namin siya guys. Yan. At saka yung parang yung usual na maggugulay tayo guys sa province. Ganyan lang yung pagluto ng Chinese kale or alimbawa yung pechay gagataan nyo, ganun lang guys. Pero yung iba na napanood ko sa YT dito guys, nag-research kasi ako kung paano nila lutuin yung Chinese kale nila. Nilalagyan nila ng oyster sauce guys, yan, or ginigisa nila or pinapakuluan saglit at saka gumagawa sila ng sauce, yan, hinahalo nila parang salad ba guys yung ginagawa nila, yung sinusutay nila yung mga ingredient. Yan, ito guys yung hugasan na namin yung tubig kasi igugulay na ng aking asawa. Yan, syempre hindi ako gumamit ng spray guys kasi kadalasan sa mga farmers guys,
'di ba kapag nagtatanim sila ng mga vegetables, ni-spray nila ng mga na pang-spray talaga pangpatay sa mga uod para hindi mabutas yung mga dahon at saka may mga insect guys na dumadapo sa mga dahon guys. So kapag pinipitas na namin or gugulayin or yalulutuin naman syempre hugasan ng maayos at saka titingnan kung may mga uod guys kasi kaya nga minsan guys 'di ba sa mga restaurant or cafeteria kapag na may mga kainan yung halimbawa yung gulay, yung pechay, may mga uod pa yun. Minsan kasi hindi nila naugasan ng maayos. So kailangan kahit sarili nating tanim, dapat kapag nagluto tayo kailangan hugasan ng maayos. Yung tanim namin guys, yan hindi ko pinalagyan ng spray o pina-sprayan ng pang-insecticide kasi ayaw ko talaga, gusto ko yung fresh talaga guys. At ganito yung pagluto namin guys ng Chinese kale or kulis dito sa Bicol, sa Albay guys. Yan, hiniwa siya ng maliliit at saka nilalagyan siya ng gata. Yung usual na pagluluto na may ginataan guys na gulay, ganun lang like yung alimbawa yung sitaw, yung ginataan ka ng sitaw. So lalagyan mo siya ng mga ingredients ng sibuyas, bawang, yung kung anong ilalagay nyo. Kung halimbawa may karni kayo, ilalagay nyo or hipon, pwede siya guys. Yung sa amin, minilagyan namin yung tinapa ba, yung smoke fish, yung dry fish guys, yung tinapa yung tawag sa amin. Yan, masarap din guys siya. At lalo masarap guys kapag lagyan mo ng baboy, yung meat guys ng baboy. Yan, at saka medyo lagyan mo din ng kaunting sili. Napakasarap guys ito na ginataang Chinese kale or kulis guys. So that's for today. Thank you.